Sa oras na ito, makakapanayam natin ngayon si Congressman Edsel Lagman ng 1st District ng Albay, isa sa mga proponents ng Reproductive Health Bill kaugnay ng naunang balita. Magandang tanghali po, Congressman Lagman. Si Habiba po ito. Hi, Princess. Magandang tanghali. Okay po. Matanong na lang po namin kayo, ilang Catholic groups po na tansya ninyo ang sumasalungat po sa RH Bill sa ngayon, sa kabila po ng mga revisions na ginawa na ng panukala? Kumukunti na ang nag-uupo sa RH Bill sapagkat nga marami silang concerns na addressan namin doon sa mga proposed amendments. Isa po sa Knights of Columbus sa malalaking grupo na ngayon ay masigasig na tumututol po sa bill. Ano po ang inyong saloobin dito? Mayroon din po ba kayong kasamahan sa Kamara na miyembro ng KOFC kung kaya't inaasahang magiging mainit na naman umano ang talakayan? Well, di natin maiwasan na yung mga grupo na kaalyado ng simbahan ay mag-uopos dito. Ngunit iyan ay may posibilidad na sila naman ay makikita nila ang liwanag na marami na kaming amendments na yung mga concerns nila, yung mga opposition nila, yung mga reservation nila ay na-address na. Kaya sa palagay ko, kahit na yung mga matitinding umuupo sa RH Bill noon, na kaalyado ng simbahan, ay ngayon nag-relax na sa kanilang oposisyon. Kay Congressman, gusto lang po namin malaman po, no, ang kanilang pagtutol po ba ay sa kabuuan po ng bill ay may provision lamang sa kanilang tinututulan? Well, may mga particular na provision. Unang-una, sabi nila, ito, wag alisin yung ideal family size sapagkat ito ay population control. Inalis na namin yon. Tumutol din sila dun sa provision na may parusa yung malicious misinformation hinggil sa panukalang batas o kung ito ay batas na, inalis din namin yon sapagkat total naman i-cover din ng libel laws yun. Merong mga tumututol dun sa employer sa responsibilities na sabi nila ay nasa labor code na, inalis din namin yun para nga yung labor code na lang mag-iral hinggil dito sa pagbigay ng mga employers ng family planning services and supplies sa kanilang mga empleyado. At mayroong magtututol tungkol sa mandatory sexuality education. Kaya sabi namin, ito naman ay optional. Yung mga magulang ay pwedeng huwag payagan ng kanilang mga anak pag-attend ng sexuality or reproductive health classes. Kaya marami na kami inamenda at palagay ko naman open-minded naman kami provided na hindi masira yung heart and soul of the reproductive health bill. Congressman, marami po yung nagtatanong, no? Anong further refinements pa po ba ang kailangan gawin para maging katanggap-tanggap po ang panukala sa nakararami po? Sa palagay ko, nagawa na lahat namin ang kailangan gawin. Kailangan na mapag-usapan na ang amendments para makita ng buong Kongreso at ng taong bayan kung anong mga amendments nito in black and white. Congressman, huling katanungan na lang po, ano po kung mayroon, no, ang iba pang klarifikasyon na nais o kailangan pa ninyong gawin upang humupa po ang mariing pagtutol sa iba't ibang sektor sa RH Bill? Sa palagay ko, isa pang push galing sa ating Pangulo na siya naman talaga ay matagal nang pabor dito sa Reproductive Health Bill. Ang tawag ng Malacanang Responsible Parenthood. Ngunit ang Responsible Parenthood at Reproductive Health ay halos pareho sa kanilang mga salient features. Okay, maraming salamat po, Congressman Edsel Lagman, sa inyong panahon.